Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. At ang pag-uusapan natin dito is itong ibinigay sa atin na electric pan ng kakilala natin. Ang sabi nung may-ari, gumagana pa daw to. Umuugong lang pagka pinapaandar nila. Pero i-check natin isa-isa kung yun lang pa talaga ang problema or baka may ibang problema pa itong motor ng electric pan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. At syempre, huwag mo kalimutan na pindutin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya, umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Ito yung i-repair nating electric fan. Bali, binigay ito sa akin ng may-ari. Bali, ang binigay niya lang sa akin, itong makina na lang. At saka tong takip niya, saka yung LEC. Ito, binigay niya na lang sa akin lahat to, yung LEC. Kasi hindi na daw nila gagamitin. Kasi, ang sabi ng may-ari, tinanong ko siya kung anong problema ng electric fan na to. Ang sabi niya, umuugong na lang daw to. Hindi na daw gumagana. Kaya, sabi sa akin, sa'yo na lang. Kung magagawa mo, sa'yo na lang. At saka, ang napansin ko lang dito, iba na yung cord niya. Bali, dinugtungan nila to. Kaya, iba na yung kanyang saksakan. Tapos, check natin isa-isa to. Para malaman natin kung ano ba talagang sira ito. At kung bakit, ugong na lang yung nangyayari dito sa electric pan na to. Dahil sabi ng may-ari, ugong lang. Ang isang naiisip kong problema ng electric pan, pagka ugong lang yung nangyayari sa isang electric pan, ang iniisip ko una, yung shafting at saka yung bushing. Baka mamaya stuck up kaya hindi siya umiikot, kaya ugong na lang. Mahigpit na yung yung shafting at saka yung bushing. Kaya ayaw niya na umikot. Kaya ang nangyayari, umuugong na lang siya. Kaya check natin yung shafting kung good ba. Sa pag-check nito, hawakan mo lang. Tapos ikot. Ibig sabihin nagpi-play. Nagpi-play tong shafting. Tapos wala siyang alog. Ibig sabihin good pa tong shafting at saka bushing niya. Kaya doon tayo sa next step. Sasaksak natin itong electric pan. Pero bago natin isaksak, test muna natin yung kanyang reading. Tingnan lang natin kung may palo. Kung papalo yung kanyang speed. Kung ano yung magiging reading. Pero kahit palo lang, titingnan natin kung may palo lang. Para malaman natin kung nabuo yung connections noong nung motor. Yung isang alligator clip lagay sa kabila. Tapos dito magkabilaan lang yan, alligator clip. Tapos, lagay mo lang sa times 10. Kahit times 100, pwede naman. Times 10. Times 10 lang. Tingnan natin kung papalo. Walang palo. Wala. Meron isa. Tapos, wala ulit. Napuputol. Ibig sabihin, sa motor na to, isang speed na lang yung gumagana. Yun yung lang gumagana. Yun lang pumapalo. Ibig sabihin, isa na lang. Yung dalawang speed, wala. Kaya, subukan natin nga yung saksak. So, meron akong saksakan dito. Tapos, meron siyang kuryente yan. Kasi meron siyang indicator light. Saksak natin yung electric pan. Kung anong problema nito. Tapos, nasaksak na siya. Tapos, i-power. Switch natin. Yan, umuugong lang oh. Umuugong lang siya. Ugong lang yung nangyayari. Yan siya. Umuugong. Yun. Ibig sabihin, good pa tong electric pan na to.
Ano kaya yung sira nito? Baka naman kaya itong capacitor. Pero subukan natin palitan yung capacitor. Tapos check natin yung itong value ng capacitor. Baka mamaya ang problema, itong capacitor ang problema. Balang gagawin ko lang, puputulin ko, babalatan ko para makita natin, ma-check natin kung good pa tong capacitor na to. Tanggalin muna natin yung plug bago tayo magtanggal ng capacitor. Putulan lang muna natin dito. Tapos balatan natin. Yan. Bali, discharge muna natin. Short muna natin yung dalawa. Kasi kumakarga yan eh. Kapag may karga yan, tapos sinawakan mo, baka makuryente ka. Bali, naputol ko na yung capacitor. Tapos check natin yung value niya. Kung magkano. Para makita natin kung good pa ba tong capacitor. Baka mamaya, ito lang pala yung sira. Kaya ayaw umikot nung electric fan. Check natin yung value. Gamit tayo ng pang capacitance test. Ito, yung aking digital. Meron din akong video nito kung paano gumamit. Pwede mo siyang bisitahin dyan sa playlist ko. Select natin sa dito. Tapos select natin yung capacitance. Yan, capacitance yan. Tapos lagyan natin ng backlight. Tapos check natin yung isang test probe. Lagyan mo dito sa kabila. .3. Medyo mababa na yung kanyang capacitor. Check natin kung anong value ng capacitor na to. Baklasin ko lang. Ang value niya 1.5. 1.5 yung value niya. 1.5 UF. Subukan natin palitan to ng capacitor na same value. Tingnan natin kung gagana siya. Kasi 1.5 na lang to eh. Ay, 1.5 yung value. Tapos ang kanya lang, ang reading niya is nasa 1.3. Yan, 1.3. Subukan natin palitan. Baka sakaling dito lang yung problema. Palitan natin na siya ng bago. Tingnan natin dito. Meron akong spare dito eh. Tingnan natin. Ito. Meron akong spare dito eh. Subukan natin palitan. Ito, check natin yung value. Ang value nito is 1.5 UF. Check natin. Sa capacitance test. Tapos, check natin yung value. Yan. 1.5 UF. Yung value ng capacitor. Same dito. Subukan natin palitan. Balatan lang muna natin to. Baka mamaya yan lang yung sira. Kaya ayaw niyang umikot. So capacitor. Subukan natin palitan. Subukan lang natin siyang palitan. Test lang natin. Bago natin siya hinangin. Subukan lang muna natin to. Kung sakaling dito yung problema. Bago natin siya i-fix. Kasi baka mamaya, ito lang yung sira. Yan. Tapos saksak natin ulit. Tapos, on natin. Yun natin. Ganoon pa rin, umuugong pa rin. Ugong lang. Kung di mo siya pipihitin ng kamay,
Sabihin, wala sa capacitor yung sira nito. Ano pa kaya ibang sira nito na pwede mangyari? Baka mamaya defective na yung nito, yung motor. Subukan natin lagyan ng marking. May isa pang isang problema nito eh. Baka mamaya problema nito. Subukan natin, saksak ulit. Binago na natin yung capacitor, wala pa rin. Okay yung shafting bushing. Tapos sa reading, meron siyang palo pero isang number na lang, isang speed na lang. Kaya test natin ulit. Saksak ko lang. Utin natin. Doon umiikot siya. Pag inikot mo siya, iikot. Patayin natin. Umiikot siya. Pag ano no, namo, ikot. Ikot siya. Subukan natin paanda rin lahat. Yun. Sira na yung sira na yung motor nito. Bali umiikot na siya ng clockwise at saka counterclockwise. Kaya itong motor na to, sigurado to, defective na, kailangan ng palitan. Kaya di na siya gumagana. Kaya uugo na lang. Test natin ulit. Paikutin natin. Ganon. Iikot siya, umiikot siya. Tapos patayin natin. Tapos paanda rin natin. Sa kabila naman. Ayun o. Ibig sabihin, itong motor na to, umiikot na siya ng counterclockwise at saka clockwise. Isa lang ibig sabihin nito. Yung motor na to, defective na siya. Sira na to. Kailangan ng palitan. Yun yung isa sa mga problema ng electric fan pag umiikot na siya ng clockwise at saka counterclockwise. Ibig sabihin, sira na. Defective na yung motor. Kaya yung motor nito, sira na. Kaya para sa akin, yung motor na to, kailangan ng palitan. Kailangan natin bumili ng bagong motor para gumana ulit tong electric fan na to. Yun yung problema. Kaya hindi lahat ng umaandar is good. Kaya kagaya ng electric fan na to, akala ko capacitor lang. Kasi hindi siya nagtutuloy. Pangalawa, akala ko yung shafting bushing, good naman yung bushing. Tapos nung pinaikot natin, tinest natin yung capacitor, okay naman. Tapos nung tinest natin, sinaksak, inikot. Ang naging problema to, umiikot siya ng counterclockwise at saka clockwise. Kaya itong motor na to, defective. Kailangan nang palitan ng bago. Kaya hanggang dito na lang aking video. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Kroy Narag Officials. See you sa next video.